sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Naniniwala ako na kapag mahal mo ang isang tao, hinding-hindi mo siya iiwan sa mga pagsubok na dumarating sa kanyang buhay. Sabay ninyong haharapin iyon at hahanapan ng solusyon. At kahit kailan, hinding-hindi mo siya pababayaan at hahayaang malagay ang kanyang buhay sa alanganin. Bago ang lahat, gusto ko munang bumati sa inyo, sa lahat ng mga listeners, ng isang magandang araw. Nagpapasalamat ako sa programa nyo, Nakaistorya, dahil sa pagkakataong maibahagi ang aming totoong istorya ng pag-ibig at buhay sa inyong programa. Kaya heto, sobra akong ginanahan na magsulat para hindi ka mahirapan kapag binasa mo at in-upload sa iyong YouTube channel. Siya nga pala, para sa mga listeners mo, Kaistorya, hayaan mo akong magpakilala. Ako si Yeng de la Cruz, nasa early 40s na ngayon at isa sa mga maituturing na loyal listeners ng iyong programa. Kasama kong madalas makinig, si Elroy, ang lalaking pinakamamahal ko. Childhood sweetheart ko si Elroy. Nasa kinder pa lang kami noon, nang magsumpaan na kami ang magmamahalan habang buhay. Pinanghawakan namin ang sumpaan na iyon hanggang sa aming paglaki. Kahit kailan, hindi kami tumingin sa iba. Bagkus, nilaan lamang namin ang aming puso at isipan sa isa't isa. Kaya masasabi kong halos perpekto na ang relasyon namin. Kumusta naman ang girlfriend ko? Tanong sa akin ni Elroy habang nasa labas kami at inaabangan ang fireworks display ng isang mall. New Year's Eve kasi yon at napili naming mag-celebrate sa labas. Kasama ng iilang Pinoy na mas pinili ding mag-celebrate sa labas ng kanilang bahay kasama ng kanilang pamilya. Eto, masaya kasi kasama ko ang boyfriend ko na magse-celebrate ng bagong taon. Natatandaan kong sagot sa kanya. Pagkatapos noon ay ipinakita sa akin ni Elroy ang mga dala niyang pagkain na nasa 2 picnic basket. Natuwa ako kasi marami iyon at talagang pinaghirapang lutuin ng boyfriend ko para may mapagsaluhan kami kahit na nasa seaside kami ng mall nagse-celebrate. Siya nga pala, nasaan ang mga magulang mo? Nasa probinsya, doon sila magbabagong taon. Hindi na ako sumama sa kanila kasi alam mo na, nakakapagod. Ang layo ng Sorsogon eh. Sagot ko sa kanya. At saka, ang totoong dahilan kaya hindi ako sumama ay para makasama ko si Elroy. Ang mga magulang at kapatid mo, bakit di silang kasama mo ngayong bagong taon? Tanong ko naman sa kanya. Nasa probinsya din sila. At saka, nagdo-dorm lang naman ako kaya may excuse akong huwag sumama sa probinsya. Tsaka syempre, gusto kong makasama ang girlfriend ko ngayong New Year. Ito kaya ang unang bagong taon natin bilang magkarelasyon. Natutuwang wika niya sa akin. Sana magtagal ang relasyon natin, no? Sabi ko naman sa kanya habang punong-puno ng pag-asa ang parating na bagong taon. Syempre naman, bakit? Sa palagay mo hindi tayo magtatagal? Panunubok niya sa akin. Hindi naman sa ganoon. Basta ang wish ko talaga, sana tayo na. Yung habang buhay tayong magkasama at magmamahalan. Hiling ko noong gabing iyon. Basta heto ang tatandaan mo. Mahal ko. Kahit anong mangyari,
ikaw pa rin ang kaisa-isang babaeng mamahalin ko. Yun naman ang ipinangako sa akin ng boyfriend ko. Pagkatapos noon ka-istorya ay masaya kaming nag-celebrate ng bagong taon. Sobrang nag-enjoy kami, lalo na sa pinanood naming fireworks display. Masaya din naming pinagsaluhan ang mga pagkaing si Elroy mismo ang naghanda. Samantala, pagkatapos ng celebration namin ay agad kaming nag-check-in sa isang hotel na pina-reserve namin days ago. At habang naghahanda ako sa aming pagtulog, ay sinimulan akong lambingin ng boyfriend ko. Yeng, gusto mo ba? Panunubok sa akin ni Elroy habang hinahalikan ang lieg at gilid ng aking tainga. Ang alin, mahal ko? Patay malisyo ko namang tanong sa kanya. Although, alam ko na rin ang ibig niyang sabihin. Alam mo na. Total naman, nagmamahalan tayo. At saka, handa naman kitang panagutan. Pangungumbinsi pa sa akin ni Elroy. Pagkatapos noon ay naghalikan kaming dalawa. Sige, mahal ko. Payag ako. Handa akong gawin ang lahat. Mapatunayan lang sa'yo na mahal kita. Sabi ko pa sa kanya, bago ko isinuko ang aking virginity sa lalaking mahal ko. Ginawa ko yun kasi buo naman ang kumpiyansa kong kami ni Elroy hanggang sa huli. Hindi namin makakalimutan ang bagong taon ng 2009 dahil iyon ang kauna-unahang pagkakataong ipinaramdam namin sa isa't isa ang init ng aming pagmamahalan. Sinamantala namin ang pagkakataon na nasa probinsya lahat ng mga kaanak namin, kaya malaya kaming magawa ang bagay na iyon. Samantala, pagkatapos ng aming pagsisiping, ay muling napag-usapan namin ni Elroy ang magpakasal. Pero buo pa ang desisyon niya noon na ipagpaliban muna. Palagi niyang sinasabi sa akin na hindi pa raw siya handa sa responsibilidad ng pag-aasawa. Bukod sa palagi niyang sinasabi sa akin na nag-iipon na siya sa kasal namin. Siyempre, inunawa ko na lamang si Elroy at ipinagpatuloy namin ang init ng aming pagmamahalan. Ilang linggo pa ang lumipas ay nagsimulang makaramdam ako ng kakaiba sa loob ng katawan ko. Alam ko na ang ibig sabihin noon. Nagbunga ang aming pagmamahalan. Kaya nang masiguro ko, ay ipinagtapat ko kay Elroy ang isang magandang balita sa araw ng Valentine's Day. Nagustuhan mo ba yung pagkain? Nag-aalala niyang tanong sa akin. Nagustuhan ko naman, sabi ko sa aking boyfriend. Nakita kong huminga siya ng malalim bago muling nagsalita. Ay, salamat. Buti naman at may nagustuhan ka ring pagkain. Sa totoo lang, nag-aalala na ako sa'yo. Hindi ka kasi nagkakakain eh. Kung may kainin ka naman, sinusuka mo rin. Hindi ko na alam kung anong ibibigay ko sa'yo eh. At saka, napapansin kong palagi mong kinakain eh, salad greens na may Thousand Islands dressing. Alam mo yun, na para kang naglilihi. Samantala, tumingin naman ako sa kanya at kinakabahan akong nagsalita. Elroy, may sasabihin ako sa'yo. Bakit, mahal? Gutom ka pa ba? Ibibili pa kita ng pagkain. Paglalambing niya sa akin. Buntis ako, Elroy. Pag-amin ko sa kanya. Nagulat naman si Elroy sa aking sinabi. Ano? Buntis ka? Ilang linggo na? Oo, mahigit 1 buwan na pala akong buntis.
Kaya pala palagi akong nahihilo at sinusuka ko ang mga kinakain ko kasi naglilihi pala ako. Oh my God! Problema yan, sabi ni Elroy sa akin na para bang naging pabigat ako sa kanya. Siyempre nasaktan ako sa naging reaksyon niya. Elroy, di ba sinabi mo sa akin na pananagutan mo naman ako? Oo, pananagutan ko yung pinagbubuntis mo. Sagot niya. Bagamat ramdam kong naguguluhan siya nung mga sandaling iyon. Papakasalan mo na ako. Seryoso kong tanong sa kanya. Hindi ba't sinabi ko sa'yo noon? Hindi pa ako handang magpakasal. Tugon niya. Pero mahal mo naman ako, di ba? Huminga naman ng malalim si Elroy bago nagsalita. Mahal naman kita, Yeng. Kung mahal mo pala ako, hindi ka matatakot na pakasalan ako. Giit ko sa kanya. Ilang beses ko nang sinasabi sa'yo ang dahilan kung bakit hindi pa ako pwedeng mag-asawa. Alam mo namang marami pa akong pinag-aaral na mga kapatid. Katwiran niya sa akin. Nakaramdam naman ako ng panlulumo sa narinig ko. I'm sorry, Elroy. Mukhang naging pabigat pa ako sa'yo. Mukha namang nakaramdam si Elroy na tila nasaktan ako sa kanyang sinabi. Kaya agad niyang binago iyon. No, Yeng. Kahit kailan, hindi ka naging pabigat sa akin. Wala kang dapat ikahingi ng tawad. Sabi niya sa akin. Nga pala, alam na ba ito ng mga magulang mo? Hindi ko pa naipagtatapat sa mga magulang ko. At kung malaman nila, tiyak na magagalit sila sa akin. Kinakabahan kong wika. Huwag kang mag-alala, mahal. Tutulungan kita sa problema mo. Sabay nating ipagtatapat yan sa mga magulang mo. Sabay nating haharapin ang problemang ito. Iyon ang binitawang pangako sa akin ng boyfriend ko. Akala ko kaistorya, magiging maayos na ang lahat pagkatapos magbunga ang aming pagmamahalan. Pero doon nagsimula ang mga pagsubok sa aming relasyon ni Elroy. Una, nagulat ang mga magulang ko at magulang niya nang ipagtapat namin na buntis ako. Agad-agad na nagdemand sila ng kasal pero tumutol si Elroy at nagpaliwanag siya sa lahat. Siyempre, kahit na napag-usapan namin ang tungkol doon, ay hindi ko pa rin maiwasang masaktan. Mahal ko si Elroy at handa ko siyang pakasalan at makasama habang buhay. Ngunit ang tanong, ganoon din ba siya sa akin? Papakasalan ba niya ako? Gusto ba niya akong maging asawa? Handa ba siyang makasama ako hanggang kamatayan? Sa hindi maipaliwanag na dahilan ay natatakot akong alamin ang kasagutan. Kaistorya, umaasa na lang ako noon na isang araw ay bigla na lamang magbago ang isip ni Elroy at ayain na niya akong magpakasal. Pero dumating noon ang kinatatakutan ko. Isang lihim kasi ang aking natuklasan noon. Hindi ka ba nahihirapan dyan? Lumalaki ng tiyan mo tapos ikaw pang naglilinis ng bakuran ng bahay nyo. Ako nang gagawa niyan. Pagbobolontaryo ng boyfriend ko. Pero galit ko siyang pinigilan noon. Huwag na. Kaya ko na ito. Kanina ka pa kasi nakatayo dyan. Baka mapaano ka at ang bata. Nag-aalala niyang sabi sa akin. Sinabi na ngang ayoko eh. Sigaw ko sa kanya. Okay, fine. Teka,
Nasaan na ba ang mga magulang mo? Seryosong tanong niya sa akin. Nasa probinsya sila kasi mahal na araw ngayon. Pabalang nasagot ko. Teka, galit ka ba sa akin? Napapansin ko kasi na palagi kang nakaangil sa akin. May nagawa ba ako sa iyong kasalanan? Kumpronta sa akin ni Elroy. Wala. Kaya pwede ba? Umalis ka nga sa harapan ko kasi naaasar ako sa'yo. Sabi ko sa kanya. Yeng, kung galit ka sa akin, sabihin mo naman kung anong dahilan. Demand niya sa akin. Dahilan? Gusto mong malaman ang dahilan? Nahuli lang naman kitang nakikipag-flirt sa ex mong si Marga. Paglalahad ko sa kanya ng aking natuklasan. Ano? Nakikipag-flirt? Yeng, binati lang ako ng tao at wala namang masama doon. At saka may asawa na si Marga. Katwiran niya sa akin. Kahit na, alam ng lahat ng nakakakilala sa atin na may girlfriend ka na. At buntis iyon. Tapos makikita ka nilang may kasamang ibang babae. Ano na lamang ang iisipin nila sa'yo? Sabi ko. Hay nako, sige na, kasalanan ko na. Hindi ko na lang uulitin. Tila may pagsukong pahayag ni Elroy sa akin. At hindi lang yun, Elroy. Ano yung naririnig kong chismis? Nakasama mo raw si Dayan sa mall. At sabay pa kayong kumain. Pagpapatuloy ko. Teka, kanino mo naman nalaman yan ha? Nagtataka niyang tanong sa akin. Pero hindi ko iyon sinagot. At sa halip ay nagpatuloy ako sa galit. Ang sama mo, Elroy. Sabi ko sa kanya habang naiiyak. Yeng naman. Oo, inaamin ko. Kasama ko nga si Dayan pero wala yun. Nagpasama lang yung tao na bumili ng floor tiles. Katwiran niya sa akin. Bakit ikaw pang kailangan niyang isama ha? Marami namang iba dyan. Hirit ko. Nagkataon kasing ako nakita niya. Nagpatulong lang siya sa akin. Pagkatapos nilibre lang niya akong kumain sa fast food kasi ang bigat ng binuhat kong tiles. Paliwanag pa niya sa akin. Kahit na. Sa kanya, nag-aalala ka. Pero sa girlfriend mong buntis, hindi. Anong klaseng boyfriend ka, Elroy? Wala kang kwenta. Pag-aakusa ko sa kanya. Huwag mo naman akong pagsalitaan ng ganyan. Kung wala akong kwentang boyfriend, di sana pinabayaan na lang kita at tinakasan kong responsibilidad ko sa'yo. Sumbat niya sa akin. Ngayon, alam ko na kung bakit ayaw mong magpakasal sa akin para libre kang mambabae hanggat gusto mo. Sabi ko pa sa kanya. Hindi ako ganoong klaseng lalaki, Yeng. Ikaw lang ang babaeng minahal ko. Alam mo yan. Kaya huwag mo akong pagbibintangan ng ganyan. Pakiusap niya sa akin. Marami tayong hindi pinagkakasunduan. Lalo na yung madalas mong paglapit sa mga babae. Kung hindi mo kaya na ako lang ang babae sa buhay mo, pues maghiwalay na tayo. Sige, pinapalaya na kita, Elroy. Bigla kong sabi sa kanya. Yeng, hindi mo pwedeng gawin sa akin ito. Alam mong mahal kita. Giit niya sa akin. Ayaw ko na ng ganito, Elroy. Kung ayaw mo akong pakasalan, maghiwalay na lang tayo. Sabi ko sa kanya. No, hindi ako makikipaghiwalay sa'yo. Pilit sa akin ni Elroy. Buo na ang desisyon ko. Pero ayaw muna kitang makita. Iyon ang huli kong sinabi sa kanya nung araw na yon. Kaistorya, hindi naman sa nagseselos ako. Pero nakapansin ako noon ng kakaiba kay Elroy. Naging malamig na siya sa akin. Bukod doon, nagsimula na rin siyang tumingin sa iba. Kaya hindi ako nagdalawang isip noon na makipaghiwalay muna. Bagamat ako ang nag-insist na hiwalay na kami, iyak ako ng iyak noon.
gusto kong mang makipagbalikan kay Elroy, pinipigilan ko ang sarili ko dahil gusto kong ma-realize niya ang kahalagahan ko sa kanyang buhay. Kaistorya, yung inaasahan ko na mangungulit siya sa akin at makikipagbalikan sa akin ay hindi nangyari. Para bang hindi niya na-realize ang kahalagahan ko sa kanya. Masakit, pero pilit kong tinanggap sa sarili ko noon na baka nga hindi talaga kami ang para sa isa't isa. Noong mga panahong iyon, na-realize ko, totoo pala ang sinasabi ng iba na hindi basihan ang haba ng pinagsamahan sa isang matatag na relasyon. Matagal ang inabot ng relasyon namin ni Elroy. Pero sa isang iglap ay biglang nawala ang pinagsamahan namin. Masakit kasi ang mahal ko pa rin siya. Yun nga lang, kailangan kong tanggapin na wala na kami. Besides, marami pa naman ang nagmamahal sa akin. Ang pamilya ko na palaging kasama ko kapag may problema ako. Bukod doon, may anak pa ako na pwede kong pagbalingan ng aking atensyon. Samantala, kahit nahiwalay na kami ni Elroy, ay hindi siya nakalimot sa obligasyon niya para sa akin at sa kanyang anak. Patuloy pa rin niya akong sinusuportahan hanggang sa araw ng aking panganganak. Elroy, salamat sa lahat. Malungkot na wika ko habang inaasikaso niya ako sa ward. Cesarean kasi ang naging panganganak ko, kaya kailangan ng mahabang atensyon. Wala yon. Obligasyon kong tulungan ka. Malungkot niyang sagot sa akin. Pagkatapos noon ay nagkaroon kami ng ilang minutong pakiramdaman. Pero maya-maya ay naglakas loob na rin akong magsalita. I'm sorry kung naging malupit ako sa'yo. Nakipag-break ako sa'yo nang walang dahilan. Huwag kang mag-sorry sa akin. Kasalanan ko din naman yun. Sabi na lang niya sa akin. Para bang ayaw na niyang pag-usapan pa yon. Siguro, iniisip niya na baka makasama pa yon sa kalagayan ko. Lalo na't cesarean ako. Alam mo ba, Elroy? Sobra akong nangulila sa'yo simula nung nakipag-cool off ako sa'yo at nauwi sa breakup natin. Pinagsisisihan ko yon. Naging makasarili ako at naging selosa habang wala akong pakialam sa mga nararamdaman mo. Hindi ko inisip kung nasasaktan na kita. Elroy, mahal na mahal kita. Magsimula tayong muli. Naiiyak kong sabi sa kanya. Halos magmakaawa ako sa harap niya. Bumalik lamang siya sa akin. At binaliwala ko kahit pa nabawal akong magsalita masyado. Dahil kaka-opera lamang sa akin. Yeng, patawad, pero may gustong sabihin si Elroy sa akin pero nahihirapan siyang ituloy. Bakit? Di bang sabi mo sa akin mahal mo ako, Elroy? Mahal mo pa ba ako? Tanong ko sa kanya. May iba na akong girlfriend. Si Dayan. Pag-amin niya sa akin. Nanlumo naman ako sa aking narinig mula sa kanya. Elroy, please, huwag mo namang gawin sa akin to. Pagmamakaawa ko sa kanya. Huwag ka namang umiyak, Yeng. Makakasama sa'yo kasi kaka-offer mo lang. Papasukin ka ng lamig. Papasukin ng lamig yung buong katawan mo. Babala pa niya sa akin habang pinapatahan niya ako. Ngunit nagpatuloy lamang ako.
sa pagsasabi sa kanya na nasasaktan ako. Oo, maaaring nakipag-break ako sa iyo noon. Pero it doesn't mean na hindi na kita mahal. Elroy, ikaw lang ang lalaking minahal ko. Samantalang ikaw, pinaniwala mo ako na mahal mo ko. Kakahiwalay pa lang natin. Nakahanap ka agad ng babaeng ipapalit sa akin? Ang sakit noon, Elroy. Iyon ang sinabi ko sa kanya. Yeng, patawarin mo ko. Di ko gustong saktan ka. Aaminin ko sa'yo. Kaya hindi kita inalok ng kasal noon, hindi dahil sa nag-iipon ako ng pera o sa pagpapaaral sa mga kapatid ko, kundi naguguluhan ako sa nararamdaman ko para sa'yo. Malaki ang pagkakasala ko sa'yo kasi pinaasa kita na tayo ang magsasama sa huli. Binuntis kita kahit na ganito ang nararamdaman ko sa'yo. Sa totoo lang, nakokonsensya na ako. Hindi ko dapat ginawa ito. Hindi ko dapat sinira ang buhay mo. May halong pagsisising wika ng ex-boyfriend ko sa akin. Please, huwag ka nang umiyak. Sige, pipigilin ko ang luha ko para sa anak ko. Matapang na sabi ko sa kanya habang nagpupunas ako ng luha sa aking mga mata. Huwag kang mag-alala, Yeng. Pananagutan ko pa rin ang anak natin. Pangako naman niya sa akin. Mahal mo ba talaga si Dayan, ha, Elroy? Masinsinang tanong ko sa kanya. Hindi ko alam, Yeng. Naguguluhan din ako sa nararamdaman ko sa kanya. Hindi ko rin alam kung siya na ba talagang mahal ko o hindi. Sagot niya sa akin. Ako? Wala ka ba talagang natitirang pagmamahal sa akin? Hindi ko rin alam. Gulong-gulo na ako. Sa puntong yon ay si Elroy naman ang napaiyak sa harapan ko. Sige, Elroy. Kung saan ka masaya, bahala ka. Ayaw kong ipagsiksikan ang sarili ko sa taong pinaasa lang ako. Kung masaya ka sa piling ni Dayan, sige lang. Kung masaya ka, kahit na iwanan mo kami ng anak mo, ikaw na ang bahala. Sino ba ako para pigilin ka? Simula ngayon, tapos na ang ugnayan natin. Napatingin naman sa akin si Elroy. Tila gustong tumutol sa sinabi ko. Yeng, tapos na ang obligasyon mo sa akin. Makakaalis ka na. Hihintayin ko na lang ang mga magulang ko. Sila na lang ang bahala sa akin. Pumunta ka na lang sa bago mong girlfriend. Baka hinihintay ka na niya. Mahinahon kong wika sa kanya. Kaistorya, dahil sa mahal ko pa rin si Elroy, ay nagbaka sakali ako na baka pwede pang isalba ang relasyon namin. Pero laking gulat ko nang mabalitaan ko na may girlfriend na pala siya. Si Dayan. Bata pa lang kami. Si Dayan na ang karibal ko kay Elroy. Dahil doon, tuluyan ko na talagang isinara ang posibilidad na magkabalikan kami ni Elroy. Pero sadyang mapaglaro ang tadhana. Sa mismong araw ng patay ay muli kaming pinagtagpo ni Elroy. At ang hindi ko alam noon, dala niya ang isang nakakagulat na balita tungkol sa kanya at sa nararamdaman niya para sa akin. Yeng, naghiwalay na kami ni Dayan. Ako na mismo ang nakipaghiwalay sa kanya. Tanggap naman niyang kinahinatnan ng sitwasyon namin at wala siyang anumang sama ng loob sa akin. Pag-amin niya sa akin. Bakit ka naman nakipaghiwalay sa kanya? Curious na tanong ko sa kanya.
Sabihin na nating personal reason. Na-realize ko na hindi pala pagmamahal ang nararamdaman ko sa kanya, kundi kaibigan lang. At saka marami kaming hindi mapagkasunduan ni Dayan. Palagi lang kaming nauuwi sa away. Bukod doon, in-examine ko ang konsensya ko at na-realize ko kung sino talaga ang mahal ko. Ikaw yun, Yeng. Pagtatapat niya sa akin. Siyempre, nagulat naman ako sa kanyang sinabi sa akin at aaminin kong halos tumalon ang puso ko sa sobrang tuwa. Pero at the same time, nandoon din ang kaba na baka maulit yung dati na nasaktan ng husto ang aking puso. Alam mo, ilang linggo din akong nag-isip-isip tungkol sa espesyal kong nararamdaman para sa'yo. Tinimbang kong mabuti ang mga nararamdaman ko sa'yo at kay Dayan at lumabas na mas nakakalamang ka. Ngayon, buo na ang puso ko na ikaw na talaga ang mahal ko at handa na kitang pakasalan anumang oras. Paniniguro pa niya sa akin. Sige, paano ako makakasiguro na hindi mo na ako sasaktan pa? Tanong ko sa kanya. Yeng, naririto ako ngayon sa harapan mo at nangangako na kahit kailan na hindi kita sasaktan, na ikaw lang ang mamahalin ko, na hindi ako gagawa ng bagay na alam kong ikasasakit ng damdamin mo. Sabi naman niya sa akin. Pagkatapos noon ay binigyan niya ako ng isang sinserong halik. Ano? Mahal ko. Naghihintay siya ng sagot noon mula sa akin. Samantala, nagbuntong hininga muna ako bago nagdesisyon. Elroy, pasensya na. Pero hindi ka muna makakakuha ng sagot mula sa akin. Kasi ayokong masaktan ulit. Siguro, bigyan mo muna ako ng panahon na makapag-isip. Ayokong magpadalos-dalos sa aking desisyon. Mahirap na. Dati, umasa na ako sa'yo. Pero, hindi mo tinupad ang mga pangako mo. Ayokong maulit yon sa pangalawang beses. Sana maintindihan mo ko. Kaistorya, pagkatapos noon ay sinuri kong mabuti ang damdamin ko at doon nga nalaman ko na talagang mahal na mahal ko pa rin siya. Kasabay noon, pinatunayan sa akin ni Elroy na talagang mahal niya ako sa pamamagitan ng pagstay ulit sa bahay na tinitirhan namin noon. Sinubukan naming magsama ulit at doon ko naramdaman na hindi na talaga mawawala si Elroy sa akin. Kaya sa buwan ng Disyembre 2009 ay muli kaming nagkabalikan. Nagsimula kaming muli. Doon ay tinama namin ang mga kamalian namin at doon nangako ulit kami sa isa't isa na magmamahalan at magsasama kami habang buhay. At heto, sumapit ang araw ng bagong taon, 2010, ay nakamit ko na rin ang pinakaaasam kay Elroy. Yeng, ano na? Mahal mo pa ba ako? May paglalambing na wika ni Elroy sa akin habang pinagmamasdan namin ang fireworks display mula sa aming bahay. Oo naman, mahal kita. Masayang sagot ko sa kanya. So, pakakasalan mo na ba ako? Nakangiting tanong niya sa akin. Nagulat naman ako sa aking narinig. Kung dati, akong namimilit sa kanya na magpakasal na kami, pero ngayon, siya na ang gustong maikasal kami. Hindi ako nakakibo noong sandaling iyon.
O bakit parang natameme ka dyan? Ano? Pakakasalan mo ba ako? Inulit niya ang tanong sa akin. Hindi ko alam. Napapangising wika ko sa kanya. Gusto ko lang siyang subukan noon. Anong hindi mo alam? Yang naman, akala ko mahal mo ko. Kung mahal mo ko pakakasalan mo ko, wika niya. Sa puntong yon ay natawa na lamang ako sa kanyang reaksyon. Dahil mahal kita. Sige na nga, pakakasalan na kita. Masayang sagot ko sa kanya. Talaga? Yeng? Pakakasalan na ako ng girlfriend ko? Kailan mo gusto magpakasal tayong dalawa? Nasasabik na wika ni Elroy. Bahala ka kung kailan ka handa. Talaga? Kung gusto mo, bukas na bukas din magpakasal tayo. Excited niyang wika. Grabe, baka walang magkasal sa atin sa City Hall kung bukas tayo magpakasal. Holiday kaya? Natatawa kong paalala sa kanya. Oo nga pala. Di sa susunod na araw, mungkahi niya sa akin. Hindi ka excited, no? Mabilis siyang nag-response sa sinabi ko. Sino bang hindi ma-excite? Yeng, matagal ko nang gustong makasama ka. Itong darating na taon, sana maging memorable ito para sa atin. Payakap nga, mahal ko. Pagkatapos noon, ay masaya kaming nag-celebrate ng bagong taon. Punong-puno ng pag-asa sa susunod na yugto ng aming buhay. Iyon na ang pinakamasayang bagong taon ko. Hindi ko makakalimutan ang taong 2010 dahil doon kami nag-isang dibdib ni Elroy. Simula noon, naging masaya na kami at naging larawan ng isang almost perfect na pamilya. Lumipas ang 12 taon, 2 na ang anak namin. Sina Adrian at Ryan. Samantala, araw-araw ay lalong tumitibay ang pagmamahala namin. Kahit na minsan ay dumarating ang pagsubok sa aming relasyon. Sa iyo, kaistorya, at sa mga staff ng iyong programa, maraming salamat in advance sakaling piliin mong basahin ang aking sulat sa iyong programa. Magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Yeng. Kahit ang pag-ibig talaga puno ng sorpresa at pagsubok, minsan masaya, minsan malungkot. May pagkakataong sweet at mayroon ding pagkakataon na nagkakainisan kayo. Normal lamang iyan sa dalawang taong may relasyon. Pero tandaan natin na kahit pa puno tayo ng pagsubok sa buhay, mananaig at mananaig din ang pag-ibig. Respeto at pag-unawa sa mag-asawa o magkarelasyon. Ang kwento ni Yeng ang isa sa patunay na ang pag-ibig ay hindi lamang puro saya at sweet memories. Mayroon ding misunderstandings. Ganun pa man, pinatunayan nila ni Elroy na sa huli, hindi matatalo ng anumang pagsubok ang pag-iibigan nilang dalawa. Kaya, huwag susuko sakali mang dumaraan sa matinding pagsubok ang inyong relasyon. Tandaan, faithfulness is the key. Muli, maraming salamat sa iyo, Yeng, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. God bless sa iyong buong pamilya. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa
Dudut Stories. Kami ay iyong kasama dito sa Papa Dudut Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories.